Wala eh, ayaw talaga oh. Naka-protect pa rin. Ibig sabihin, may problema pa rin talaga. Ito, meron tayong babalikan na amplifier. Galing Cavite ito. Yung pinaka-intro ko na video ay nawala na naman. Naisama na naman natin sa pagbura. Mikel CE9. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Alam ko galing Cavite ito eh. History muna tayo. Kasi nga, nabura natin yung... humingi pala muna ako ng pasensya. Kasi nabura natin yung pinaka-intro natin dito. Ang history nito ay napagdikit or napagsalubong ni Sir yung speaker terminal. Param dito and then dito. Nakasalubong. Yung terminal na nandito, yung wire na nandito. Tapos yung dulo nun, naisalpak nga dito. Kaya, may pumutok or nagsipagputukan. Ngayon, sa pinaka-intro ko, nakakuha ko na ito eh. Nasimula ko na i-troubleshoot to. Gantay lang ako ng pyesa kasi pumutok itong 160 na 100 UF dito. Napalitan ko na to. Saan na ba yung capacitor na yun? Ito. Yan, naitabi ko pa. Oh. Kasi umorder ako ng kwan eh. Nawala na ako ng stock na ganitong value. 160 by 100 to. Okay, pumutok siya oh. Ngayon, pumutok siya. Sibak yung output dito. Sibak yung tag-isang pares. Same din dito. Meron din sibak na output dito. Ikaw pa naman pagsalubungin eh. Ngayon, ito na, babalikan na natin, troubleshoot natin. Kaya inulit ko, pasensya na. Dahil, ano tawag nito, nabura natin yung video. Na hindi naman bago to. Lagi naman nangyari sa atin yan. Kapag magde-delete tayo ng mga video, minsan na isasama natin yung mga hindi pa natapos na video. Tapos, hindi na-edit, na isasama. Ngayon, ito muna ititesting natin. Tinanggal ko na yung output na sira dyan. Magkakanyan eh, magkapares sila. Kabila yung isa. Yan dito. Okay. Ngayon, napalitan na rin natin yung capacitor. Yan, bago na yung capacitor yan, pumutok. Kuhan lang muna natin to, paiwalay natin to. Ngayon, okay. Naka-protect. Although nagte-trigger ang relay. Hindi ko alam kung soft start ang gumagana eh. Ay, para soft start yata. Ito yata. Nga, ulitin natin. Soft start nya. Dito sa amplifier, hindi gumagana yung relay. Okay. Yan, nakakuan siya, nakaprotect. Dito, binunot natin yung supply dito. Ngayon, tanggalan natin ng supply muna. Malaman natin kung sa amplifier stage ang problema. Medyo di ako ganun kakabisado, di ako ganun kapamilyar sa design nito eh. Okay? Okay. Nag-normal yung relay. Nawala yung protect eh, kaso nag-clip siya. Ang design kasi nito, kapag hindi nakakabit yung pinaka main supply, magki-clip yan. Pero nag-normal yung protect ko. Ibig sabihin, buo yung relay section. Nasa amplifier stage talaga may problema pa. Okay, meron nga sa amplifier stage. Ngayon, so, baybayin natin to. Ano pinaka-problema? Mukhang na-repair na rin ito. Kasi may mga hinang na oh. Hirap na nga i-trace yung number oh. Pero kahit paano may nakasulat naman sa board. Pero yung iba parang 510 ohms. Ito oh. Yung pakita ko sa inyo ah. May mga na-open na resistor eh. Ito, yung 150, ito 150k ito eh. Ay 150k, 100 ohms, 150 ohms. Ito nakasulat sa my board oh. Yan yung pangalawang butas na to or pangalawang resistor o ito open to eh. Wala oh. Wala siyang reading oh. Tapos yung katabi nito ay 100 ohms to. Ano ba? 10 ohms yan na yan oh. Buo yung kabila. Tapos itong isa parang 150 rin ito. 150 rin to eh.
Okay, goods itong isa. Ito na open ito. Tapos check natin. Yung mga ohms lang naman yung i-check natin diyan eh. Yung mga matataas na value bihira na masira. Ito 500 buo, 510 ohms. Ito 100R, 100 ohms to. Okay. Mga buo. Para sila nito, buo rin to eh. 100R rin to eh. Pag R yan, ibig sabihin, ohms yan. Pag K, ibig sabihin, K din siya. Okay, buo din. Double check natin ito, 100 ohms. Marami pa rin mabababa value. Okay, goods din. Dito 150. Okay, buo din naman. Yung mga resistor ito problemahin natin ay yung mga transistor pa na SMD. Ito mukhang buo. Ano pa ba iba? Yung mga value dito na dapat natin i-check. Yung mga mababa lang na value. Ito 27 ohms to. Okay, mga goods ito. 27 ohms. Ito 330 sa loob. Mukhang open to ah. So kaya natin ganda ng tester natin oh. Pointed na pointed. Okay, buo. Buo ito 330. Ito lang, mukhang isa lang yung na-open dito. Check natin ulit, double check natin. Wala, open talaga siya. Okay, tapos yung ibang mga transistor dyan, i-check ko muna. Ito to 220 ay 820 ohms. Okay, goods naman to. O yun lang. Bali ito pa 150. Yan pa dito eh, 150 yung mga bababa lang na value. Okay, goods din. Ito 150 rin ito. Okay, goods. Ito lang muna. Yung 150 na to, tanggalin ko to tapos palitan ko. Tapos check ko yung ibang mga transistor pa. Okay, napalitan ko na. 150. Brown, green, brown. Check natin kung ano magiging labasan na ito. Sana maging okay siya. Ngayon, balik ko muna. Try natin ah. Kapag hindi umubra, di another check ulit tayo. Wala, ayaw talaga oh. Naka-protect pa rin. Ibig sabihin, may problema pa rin talaga. Okay, may mga na hindi pa tayo siguro nakuha. Wala rin bias oh. Okay. Sakit sa ulo to ah. Double check natin. Saan banda yung may problema dyan? Ito, nakaligtaan ko flight check to. Ito yung 4.7 ohms, nakaligtaan ko i-check. Ito, tingnan nyo. Pinutol ko na yung paa niya para sigurado. Open. Ano? Open. Dapat short siyang ganyan. Kasi 4.7 lang. Open siya oh. Hindi ko na-check. Okay. Palitan natin ito. Baka ito na lang yung huling sira na din natin na-check. Tapos dito sa may diode, okay, check natin ito muna. Okay, wala namang short. Tapos dito wala rin. Dito sa output, okay, wala rin. Baka ito na lang yung salarin. Ito na, napalitan na natin. 2 watts ka nilagay natin oh. Ito yung kanina oh, yung stock nya nasa, alam ko 2 watts nito eh. Ay, 1 watt lang pala. 1 watt lang ito. Yan, 2 watts na nilagay natin. Wala tayong available na 1 watt eh. Mas matibay pa yan. Yellow, violet, gold. Ngayon, balik na yung mga kable. Okay. Okay, nawala yung clip oh. Okay, oh yun, nag-normal na siya oh. 'Di ba? Yung unang buhay mo, wala na yung clip agad. Ulitin natin. Wala yung clip oh. Yun oh, nag-normal oh. Bias. Tingnan natin kung may bias to. Sana meron.
Ngayon, dito, parang meron na eh. Pumalo na eh. Kabaliktad lang yung test prod ko. Ngayon oh, meron siya mababa lang. Although mababa talaga yung bias nito. Dito tayo, dito sa may pinaka drive niya. Oh, ayun oh, normal na siya oh. Okay. Yung sira na output na yan, yung kulang or bakante, mamaya na lang natin dagdagan. Try ko lagyan ng speaker o lagyan ng audio kung may audio siya. Diba? At least may reference na tayo dito sa may kabila. Kabila, ganun din to. Yan oh, sibak na yung output nito. Sibak din siya. Kaya ito troubleshoot din natin. Tingin ko sinubukan nilang gawin to. Kaso hindi siguro nadali. Kasi may mga hinang na oh. Pansin mo naman yung hinang oh. Diba? Malalaki na. Naglagay na tayo ng, ito binalik ko yung kable ng speaker out. Tapos naglagay ako ng input. Saka speaker, isang mid-high natin. Mid-high nakakabit ngayon. Ngayon on natin. Akalain mo ah, ito lang yung nakalusot to. Isang makita, ayan, ito 150 ohms ito, 150 ohms saka 4.7. Kaya kailangan talaga masinop ka or matyaga kapag hanap ng mga open or nag-change value. Yung laptop natin gumagana. Ngayon, sana may audio. Iyon oh, meron oh. Oh. Okay. Ngayon, good news. Ngayon, normal na yan. Kahit pa paano may reference na tayo. Kung sakaling mahirapan tayo dito. Pahuli na lang natin pagdagdag ng output kapag pares na natin na patino. Kasi may kulang din to dito eh. Okay? Yun na yun. Kahit pa paano lumagluwag yung paghinga ako. Sunod natin dito is ito. Baklasin natin to tapos troubleshoot. Oh, dami na nilang ininang eh. Sinubukan din to gawin. Hindi lang siguro nilang patino. Ngayon, try natin yung best natin dito. Dito naman, hindi pumutok yung kapasitor nito. Kapasitor niya, stuck pa siya oh. Yan, hindi pa siya pumutok. Ngayon, output lang yung sira. Kasi natanggal ko na rin to nung nakaraan eh. Output dito eh. Kasi nga, sabi ko sa inyo, troubleshoot ko sana na to. Ito naman, check natin to. Meron ako ditong nasagap na parang naiba yung reading. Ito 100 ohms ito. Ito, mapapansin nyo, ito to. Itong 100R na yan, ibig sabihin 100 ohms yan. Ngayon, parang naiba yung reading or naiba na yung resistance niya. O, di ba? Dapat 100 ohms hanggang dito dapat yan. Okay, ito lang. Yung iba dyan, na-check ko naman eh. Malayo kasing tester natin eh. Okay? Ano. Ito yung sabi ko nagbago. Yan. Ngayon, ito yung 100 ohms na isa oh. Yan, dapat ganyan yung reading niya. Okay, kasi 100 siya eh. And the rest dito, parang goods naman. Pati dito yung 47. Okay, goods ito. Tapos itong isa, okay, goods din to. Oh, parang hindi pumalo ah. Okay, goods din. Ngayon, pili natin isa lang to. Try natin. Ay, hindi. Palitan pala natin to 100 ohms oh. Ang tagal. Ito, ikuha ko na lang sa inyo. Ipakita ko na lang sa inyo. Sana gumana. Ipakita ko na lang sa inyo yung mga tinanggal or pinalitan ko. Dito. Dito nagbago yung resistance dito ah. Nagbago yung resistance. Nasa yung 100. Parang dito yung side din kanina. Yung nandito. Naiba na yung resistance niya. Ito 100 ohms to dito. Tapos yung pinalitan natin. Tapos ito 100 ohms din. Okay. Tapos isa pa. Meron akong nagawa dati na di ko lang matandaan na brand eh. Kung si Binta ba yun, na once na napundi yung ilaw, kasi may ilaw to dito, dalawa. Katulad nito, dito. Ilaw dito, may ilaw dito. Apektado yung clip niya, kasi tinisting ko na ito. Once na napundi yung isa doon, kahit good na yung amplifier, kahit may bias na siya, mag-i-indicate yung clip dito. Tulad nito, napundi. Pundi yung isang ilaw. Ito. Ito, pakita ko, tinanggal ko to ah. Pundi yan. Backlight, magkano pagawa? Ganong kalaki? 32. 32, anong brand yun? 1.5 ang singil namin doon eh. Diban. Diba? Daming ilaw yun ah. 1.5. Palit bagong lahat ng ilaw. Daming ilaw nun. 3 strip.
Okay, set natin dito sa may ilaw. Dapat ilaw to eh. Ito. Nangyari, napundi. Ito. Tingnan nyo, nagkaroon ng resistance, oh. Ipakita ko sa inyo, ayusin natin, pag-set up. Tingnan nyo, resistance siya, oh. Ayaw, eh. Oh, di ba? Ayan, oh. Sira ito, sira yung ilaw. Sira yung ilaw na to. Ngayon, ang ginawa natin, tandaan nyo lang guys ha, baka ma-encounter nyo eh. Kasi meron ako na-encounter na ganito na sabi ko halos na-check ko na lahat na ayaw. Yung pala, hindi lang nakakabit or nakinalawang yung isang paan. Hindi ko na matandaan kung si Binta yun eh. Ngayon ito, pinalit natin oh. Marami akong lead na SMD kaso hindi ko na mahanap kung saan na eh. Yan, pinalit natin, itong malaki oh. Yan, itong isa working to. Or good sa taas kasi dalawa yung ilaw nito eh, taas baba eh. Pag napundi siya, apektado, magki-clip siya. Ito dapat ilaw sa ganyan. Oh, ilaw. Same din dito dito. Para may idea kayo. Oh, may ilaw, di ba? May ilaw, pas dito may ilaw. Yung nandito kanina sira, tapos itong isa sa taas kailangan umilaw rin to. O, baliktarin nyo lang kung hindi siya umilaw. O, yan, umilaw siya. Same din dito, siyempre ilaw. Yan. Kapag hindi mo kabisado yan, sasakit yung ulo mo dyan. Kaya itong mga binibigay natin na diskarte is ipunin nyo lang, tandaan nyo lang, laking tulong yan. Ngayon, pinalit na natin yan. Tandaan nyo yung pinalitan ko 100 ohms, tapos yung ilaw. Yung sa may kabilang side, isang 150 ohms, tapos itong 47 ohms. Okay? Ngayon, ibalik ko balik natin. Para makapag-proceed na tayo. Kasi dagdagan pa natin ng output to. Kasi kulang din ang output to. Si back din output yan eh. Okay? Balik natin yung supply. Tapos, kable. Balik natin to. And then, okay, fire. Tester natin, ihanda natin na 2.5. Okay, pag ganito na lang natin siya. Ayan. Ngayon, switch on ko Oh, nawala na yung clip Oh, nawala na yung protect. Nag-normal na. Di ba? Ulitin natin. Okay, nawala yung clip. Okay na. Ngayon, ito yung bias niya umilaw na siya parehas tingnan mo, iba lang yung kulay. Importante may ilaw siya. Alas sa may kabilang side kanina di ba? Okay, tutunog na yan. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, ang gagawin natin, hindi ko na muna i-testing yan. I-testing pa natin, ganun din naman eh. Magdagdag na ako ng output. Magdadagdagan natin tag-isang pares to. Okay? Pinahirapan tayo Ito, binalikan ko lang din to guys. Mga ilang araw din to nakatingga. Kasi nga, order pa ako ng itong kapasitor na to na pumutok Tapos saka ko binalikan yung pagtutrouble. Okay? Naibalik na natin lahat. Tapos nadagdagan na natin ang output Ito, tag-isang pares to Tapos ito. Ano may isa? Nadagdagan natin. Ito. Yan, tag-isang pares. C5200 and then A1943. And then take note guys mag-ingat kayo kasi minsan yung ganito, yung wire na may mga putol na wire tapos nakasampak dito sa isang channel. Ngayon, yung dulo noon mahatak mo tapos may connect mo dyan sa isang terminal papunta dito sa kabila, magsasalubong tapos yung amplifier mo dyan. Kaya mag-ingat. Kaya ito nangyari yung kwento ni Bossing napagsalubong niya. Kaya putukan, di ba? Ito, kapasitor nito, hindi ko lang na yung previous kasi vlog natin, nabura natin Si back yung output, and then kapasitor, and then basta marami siyang magiging problema. Okay, kaya mag-ingat. Ngayon, ayan, nag-normal na siya. Akalain mo yung huling trouble natin, yung ilaw lang na yun, ngayon, nililista ko na sa notebook yan. Para sa sunod, tanda na natin. Buti, sumagi sa isip ko yung ginawa ko dati na
Alos ganun din. Nawala lang yung isang ilaw, nakaklip pa rin siya. Kahit good na yung amplifier. Okay, laptop natin gumagana, tapos dalawang mid-high na yung nakakabit. Okay? Ito yung channel 1 na huli natin ginawa. Oh. Okay. Channel 2. Yun, oh. Yan. Okay na to. Nagmamadali pa naman may-ari nito. Okay. Yun, oh. Puro mahirap yung gawa ko, ah. Sana nakapagbigay ideya ako. Inulit ko, guys, yung mga ideya na binibigay ko, maliit man yan, o ko di kaya kumpara mo sa iba na napakagaling nila mag-explain. Yung akin, direct kasi ako rektahan ako Ipunin nyo lang yan, tandaan nyo lang, malaking bagay yan kapag na-encounter nyo yung mga trouble na ganun. Lalo na sa power amplifier, kasi mostly upload natin power amplifier. Okay? Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, alam ko, nanonood ka lang, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayo bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.